Napakabagal ng una registration, yung mga permits, no? Kasi lalo na kung buong Pilipinas yung gusto nilang cover doon sa kanilang negosyo. Kada LGU, kakausapin nila, hingi sila ng permit, iba-ibang polisiya kada LGU, at yung madalas pa, hiningihan pa sila ng padulas, ano? So, yan ang hindi natin nasisiguro kung talagang matutuloy ang mga proyektong yan or investments na yan kasi depende sa pagbigay ng mga permiso at saka registration sa mga businesses. Maraming na-frustrate na at dati ginamit ko na example nga yung Francisco Motors, no? Sa frustration nila pumunta na sa China. Meron pang iba, marami pa ako naririnig at mga kausap kong mga nagnenegosyo na nahihirapan talaga sila kumuha ng mga permits. Ma'am, itong nakalipas, natalakay dyan po sa Korte Suprema. Nagkaroon po ng oral arguments dito nga po sa kinikwestiyon o kontrobersyal na 2024 to 2026 budget. Marami pong mga detalye, mga questionableng detalye na nabulgar po dito. No? Sa mga ganito pong usapin na nakukwestiyon yung atin pong pambansang budget, makapaghihina po ba ito lalo na sa mga kakayahan po ng ating bansa na makipag-ugnayan sa ibang bansa para magkaroon tayo ng mga tinatawag ng mga foreign assisted projects? Parang sinisingil na yung gobyerno natin na tapusin yung mga proyekto, no? So, ibig sabihin, nababahala na rin yung ibang bansa sa nangyayari. At saka, di ba, last year pa, yung sabi ng South Korea, hindi na sila magpapautang yata. Yun yung nakita ko. So, affected talaga ang hindi lang yung mga bilateral talks, no, or multilateral negotiations. Affected rin yung mga foreign investors mismo. Kaya bagsak ang investments. Last year pa, bumagsak na yan ng malaki. So, wala tayong masyadong maaasahan na bagong mamumuhunan dito sa Pilipinas. Kaya nga ganyan nanghihina talaga yung labor sector. So, maraming walang trabaho at maraming may trabaho pero kulang sa oras. Opo, kamakailan lang pumunta sa Japan ang Pangulo at may ipinagmalaki na mga investment pledges. Karaniwan po ba, ma'am? Kailan po nagaganap ang pangako ng isang foreign entity, ibang bansa na maglagak ng puhunan, halimbawa dito po sa Pilipinas? Mga ilang taon po ang aantayin at yung possibility pa, matutuloy ba yan? Ilang porsyento yung matutuloy, ilang porsyento yung hindi matutuloy, ma'am? Dapat nga, kung nag-pledge ngayon, dapat within the next 6 months, mag-umpisa na yan. Pero marami akong naririnig na napakabagal ng una registration, yung mga permits, no? Kasi lalo na kung buong Pilipinas yung gusto nilang cover doon sa kanilang negosyo, kada LGU, kakausapin nila, hingi sila ng permit, iba-ibang polisiya kada LGU, at yung madalas pa, hiningihan pa sila ng padulas, ano? So, yan ang hindi natin nasisiguro kung talagang matutuloy ang mga proyektong yan or investments na yan kasi depende sa pagbigay ng mga permiso at saka registration sa mga businesses. Maraming na-frustrate na at dati ginamit ko na example nga yung Francisco Motors, no? Sa frustration nila pumunta na sa China. Meron pang iba, marami pa ako naririnig at mga kausap kong mga nagnenegosyo na nahihirapan talaga sila kumuha ng mga permits. Opo, at itong panibago na namang crisis po, lalo na sa mundo ng politika sa bansa, itong sigalot dyan sa Senado, for sure, bad impression din ito sa mata ng mga foreign investors. Talagang signal yan na yung mahina ang leadership. Kasi kung malakas ang leadership, hindi magkakaroon ng ganyang division sa Senate. So, nanggagaling yung leadership na yan sa Malacanang mismo kasi pati sila sumasaw-saw sila dun sa gulo sa Senado kasi may ini-endorse silang tawag dito yung kampo. Tapos meron naman silang ayaw
sundin ang kampo, yung gano'n. So, imbis na pag-usapin niya, sabihin nila doon sa dalawang kampo, mag-usap kayo, magkaisa kayo, nag-aano pa siya, nag-endorso siya ng isang kampo. Opo. So, yun ang hindi maganda kasi divisive yung ating gobyerno ngayon. Opo. Ma'am, kung pag-uusapan natin ng ekonomiya sa mga ganitong sitwasyon, alin po yung mas mabilis or makakatulong ng malaki sa atin? Tulong mula outside sa bansa natin, no? Yung ugnayan natin sa ibang mga bansa. Sila po ba yung mga drivers sa ating ekonomiya or sa domestic na needed talaga or sadyang meron tayong problema sa loob at labas natin na mga pamamaraan para nga makatulong sa paglago ng ating ekonomiya? Ang main driver talaga is the government kasi sa kanila sa kanila manggagaling yung mga polisiya para first makabigay ng trabaho, no, kaya kailangan sila gumawa ng mga proyekto. And second, kailangan ma-restore yung tiwala, maibalik ang tiwala kasi hangga't walang tiwala ang mga namumuhunan, hindi sila pupunta dito. Paano i-restore yung tiwala? Itigil na nila ang corruption. Kasi yung corruption, yan ang nagiging cause na magduda yung mga namumuhunan, ano. At ikalawa, yung fiscal sector, yung fiscal discipline, kailangan maibalik din yan, ano. Kasi nga, hanggang ngayon, hindi tayo sigurado kung talagang pumupunta sa mga proyekto at sa serbisyo para sa mga tao, yung mga ginagastos. Kaya, ang laki-laki na ng utang ng gobyerno ngayon, ano, na pumapatak na yan sa 18.5 trillion at tumataas yan ng 1.5 trillion kada taon. Opo. Ma'am, dito naman po sa inflation, bago pa man inilabas yung actual na inflation natin, ito nakalipas na buwan, may pagtaya ang BSP. May forecast sila either mula 7.1 hanggang 7.9 ang kanilang tansya for May 2026. Pero mas mababa po dito sa kanilang forecast ang naging inflation. 6.8 po yung naging inflation. Ano po yung masasabi nyo po ukol dito na hindi nagtugma? Ganito rin po ba yung forecast ninyo na mas mataas sana? Oo, actually, tinitingnan ko nga 8 to 10%. Pero yun nga, kaya medyo nagdududa na rin ako sa mga numero na nilalabas ngayon kasi parang minamasahe ng konti. Kahit palapit na ang zona eh. So, hindi ko alam kung... kasi ang katotohanan, makikita mo naman sa palengke, sa mga supermarkets na tumataas talaga yung presyo. Nang hindi na katumbas nung nakikita mo sa inflation number. In any case, 6.8 is still very high. Kasi dapat nasa 1.5 to 2% lang ang akyat ng ng presyo ng mga bilihin. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng krisis sa langis at saka napabayaan ng gobyerno yung presyo ng langis, no? Kasi hindi nila ma-monitor, tsaka kulang nga sa polisiya para magkaroon tayo ng karagdagang supply ng gasolina. Opo. Ayun, siguro, Ma'am Cora, mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan. Alam po natin, nasa gitna po tayo ng maraming kontrobersya. Itong Blue Ribbon Committee nga, di ba? Patuloy pong iniimbestigahan nga itong flood control anomaly. Pero hindi pa natin alam kung kailan pa masusundan, gaano kahalaga ito. At sa marami pa na mga issues sa ating bayan, particular na po sa epekto nitong ekonomiya. Kailangan rin talaga bantayan rin natin yung nangyayari sa Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano kasi diyan talaga lumalabas yung mga katotohanan. Kung mapapansin niyo doon sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee meeting ni Senator Tulfo, wala namang nangyari doon sa hearing ngayon. So kasi pinipigilan nga nila na lumabas ang katotohanan. So napaka-importante nun. Bantayan natin yan at humingi tayo ng accountability sa ating gobyerno. Ikalawa, maghanda pa rin tayo kasi may krisis na tayo sa ekonomiya, hindi lang talaga nangihina. Kumbaga may krisis na tayo. Tapos parating na nga itong mga bagyo. So, dadami na naman ang masasalanta ng malalang baha, ano? Kasi
wala ngang nangyaring mga flood control projects. Imbes ay naging ghost projects at binulsa ng ibang kawatan yung mga dapat na gamitin para sa mga proyektong yun. So kailangan maghanda tayo kasi dadami pa yung mga sakuna. Nauna na nga itong earthquake, ano? So hindi rin inaasahan yan. At syempre lindol talaga hindi may inaasahan yan. Pero yung mga bagyo, maaasahan natin na dadating at dadating yan.